At tayo muli ay magpalakasan po ng mga salita ng ating Panginoon. In the book of Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid, nais ko pong basahin po sa inyo, He that heareth you heareth me, and he that despiseth you despiseth me, and he that despiseth me despiseth him that sent me. Sandali po tayong manalangin po sa Lord, mga kapatid, Amang Banal. Muli po kaming lumalapit po sa inyo, Diyos, at buong puso na nagpapakumbaba sa inyong harapan, sapagkat tunay nga po, Diyos, na kung wala po kayo sa amin, O Lord God, ay wala po kayong magagawa. Kaya hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong pangunguna, pagtuturo po sa bawat isa sa amin. Sa inyong mga aral, O Diyos, nawa kami po'y inyong patuloy po na pagpalain. Patuloy niyo po kaming bigyan ng malawak na pag-unawa sa inyong po mga salita. Umaasa po kami, Panginoon, sa inyong biyaya po, Diyos, hindi po sa aming mga sarili po, Panginoon. Salamat po na marami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, ang atin pong pag-aaral po ngayong gabi, mga kapatid, ay the ministry of God should not be despised by believers. The ministry of God should not be despised by believers. Ang ministeryo ng Diyos ay hindi dapat baliwalain, maliitin, o hamakin ng mga mananampalataya. God's ministry consists of God, the pastors, and the believers. Ang ministeryo ng Diyos ay binubuo ng Diyos bilang pinagmulan, ng pastor bilang tagapangasiwa, at ng mga mananampalataya bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos. Ang tunay na ministeryo ay hindi tinalaga ng tao, kundi ito'y tinalaga ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob, nais at layunin. Ito ay ibinigay hindi upang magtaas ng tao, kundi upang ihayag si Kristo at maglingkod sa kanyang iglesia. Kaya't ang mga mananampalataya ay pinalalahanan ng banal na kasulatan na ang ministeryo ng Diyos ay hindi dapat hamakin, maliitin, o baliwalain, sapagkat ito ay bahagi ng kaayusan na itinatag ng Diyos mismo, na bagamat ang kaligtasan ay gawa ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, ginamit niya ang ministeryo bilang sisidlan ng katotohanan upang pakainin, palakasin, akayin ang kanyang mga hinirang tupa o mananampalataya sa tunay at totoong paglilingkod sa Diyos. Kaya napakahalaga na ang ating pag-aaral na ito, sapagkat alam po natin na marami pong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon na para bagang kanilang binabaliwala po yung gawain po ng Diyos, katulad po nito ng prayer meeting, katulad po ng mga Bible studies, katulad po ng pagsamba every Sunday. At dapat po natin makita, mga kapatid, na ang ministry po ng Panginoon ay binubuo po ito ng Diyos bilang pinagmulan, ng pastor bilang tagapangasiwa,
at ng mga mananampalataya bilang katuwang sa gawain po ng Diyos. So, ibig sabihin po, ito po ay konektado, mga kapatid, ang ministry po ng ating Panginoon, sapagkat siya po ang nag-akda po nito, siya po ang nagtalaga sa atin upang tayo po ay magpatuloy, no? Upang tayo po ay lumago, upang tayo po ay tumatag, no, sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. Now, meron po 4 na bagay na nais ko pong ibahagi po sa inyo, mga kapatid. Number 1, the ministry is of God's appointment, not man's design or man-made. No, akala kasi ng marami, ng iba, na ang gawain po ng Diyos ay biro-biro lang, baliwala lang, no? Hindi nila alam na ang ministry po ng Panginoon ay itinalaga po ito ng Diyos. No? Ito po ay kaloob ng Diyos. Hindi po ito disenyo, mga kapatid, o gawa ng tao o gusto ng tao sa ating paglilingkod na ito. The true ministers are called and gifted by God, not made by man, not made by Bible schools, seminaries, or popular people. No? Hindi po ito ginawa ng mga tao ang ministeryo po ng ating Panginoon. O ang ministeryo ng Diyos, hindi po ito ginawa ng mga nag-aaral ng Bible school o mga seminaries o mga kilala na mga tao dito sa mundo, kundi ito po ay malinaw po na ang mga itinalaga po ng Panginoon, ito po sila ay tinawag po ng ating Diyos. Kaya po ang ministry ni Lord, no, ulitin ko po, ay nakaugnay po yan, no? Nakaugnay po yan sa Panginoon, nakaugnay po yan sa kanyang lingkod, nakaugnay po yan sa mga kapatid po sa church. Katulad po sa sinabi po dito sa Biblia, sa Hebrew chapter 5 verse 4, no? Noong tinawag po ng Diyos si Aaron, no? During the time sa Old Testament po, at siya po ang nagiging unang spokesperson, no, ni Moises. Okay? Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 5 verse 4, and no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. So malinaw po, no, na kung saan ay hindi po pwede talagang tumanggap ang tao ng kanyang sariling karangalan. Nang sabi po dito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. So, ibig sabihin po, meron talagang itinalaga po si Lord, meron po siyang tinawag para po sa kanyang ministeryo, at alam naman po natin na ang tinawag po ng Diyos, talaga hong gagawa po yan, no? Sa ministry ng ating Panginoon. Tunay at totoo po siyang gumagawa sa gawain po ng ating Diyos, na kahit po walang-wala siya, na kahit po ay walang suporta o anuman, talaga hong siya po'y gagawa sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya, it is very clear, mga kapatid, that spiritual office is given by God's calling, not by human ambition. True ministry begins with God's appointment. No? Ang totoo talagang ministeryo ay nagsimula po yan sa pagtatalaga ng Diyos. Kaya, kung sino man tinalaga ng Diyos, kung sino man ang tinawag ng Panginoon na mamuno sa gawain ng Panginoon, dapat wag po nating baliwalain, dapat wag po nating hamakin, mga kapatid, sapagkat siya po ay
inappoint po ng Panginoon sa kanyang gawain. Katulad po sa Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi po dito, Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi po ni Lord, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." So malinaw po no, na si Lord ang nag-appoint, nagtalaga, nagbigay ng pastor o ng mga pastor, ng mga elders, ng mga overseer sa gawain po niya, mga kapatid. No? At ito po'y hindi ayon sa gusto ng tao, kundi according, sabi ni Lord, according to mine heart. No? Ayon sa kanyang puso. Anong layunin po ng Panginoon na kanyang ibinigay ang mga pastor na ayon sa kanyang puso? No? Shall feed you with knowledge and understanding. So malinaw po na pakainin, no? Pakainin, mga kapatid, o kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Okay? So, mahalaga yung kaalaman at kaunawaan po ng mga salita ng Diyos. Kaya nga po, sa bawat gawain, dapat wag po tayo mawala kasi mahalaga po yung kaalaman at kaunawaan po, no? Ang kalooban po ng ating Panginoon, mahalaga po sa buhay po natin, mga kapatid. At tandaan po natin, sa ating paglilingkod, sa ating pagsiserve sa Panginoon, ang nakataya po dito ang ating buhay, no? Ang ating kaluluwa ang nakataya po dito, mga kapatid. Kaya mahalaga na kahit man sino ang gagamitin man niya ng ating Panginoon, dapat ay huwag nating baliwalain, no? Dapat nandun po tayo sa gawain po ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ng gawain po ng Diyos, mga minamahal. Okay? Now, malinaw po that God provides pastors who are called by Him, whose heart reflects His, and who faithfully feed His people with spiritual knowledge and understanding. So, si Lord po ang siyang nagbigay, nagprovide, nagtalaga sa kanyang tao upang mamuno, manguna sa kanyang gawain. Kaya po, nakaugnay pa rin po yan. Hindi pwedeng ihiwalay po yan. No? Ang lingkod ng Diyos at saka yung tumawag na walang iba kuning ating Diyos at of course, yung mga dinala ni Lord, no, sa kanyang church. Kasama po yan. Mga kasama sa gawain po, of course, ng ating Panginoon. Ano pa po ang sabi dito ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 up to verse 27? Sino-sino po ba ang mga tinawag? Yun kaya ang mga matatalinong tao? Yun kaya yung mga makapangyarihang tao o makilala na tao? Sabi po dito, "For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, so are called." So dito makita natin na ang pagtawag po ng Diyos hindi dahil sa marunong ang isang tao, hindi dahil sa kapangyarihan, may kapangyarihan siya, hindi dahil sa kilalang tao o mahal na tao, hindi ho yun ang batayan po ng ating Panginoon. Kundi ang batayan po niya ay kung sino ho ang gusto niyang tawagin, sino ho ang gusto niyang dalhin at ilagay doon sa
kanyang mga kawan, mga kapatid. Doon po sa church, mga minamahal. Kaya ano pa pong sabi sa verse 27? But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So dito makita ho natin, malinaw po yung sinasabi po ni Pablo na hindi po pinili ng Diyos yung kamangmanga ng sanlibutan, no? Kaya pinili ng Diyos ang ibig sabihin yung mangmang ng sanlibutan upang hiyain ito ang mga marurunong, no, sa sanlibutan. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. So, ibig sabihin po ay yung kanyang tinawag, yung kanyang inilagay, mga kapatid, ay hindi po yun dahil sa nakita po, hindi dahil po sa kanyang kapasidad, no? Hindi dahil sa kanyang sitwasyon o kalagayan, hindi dahil sa kanyang kayamanan o kapangyarihan, kundi pinili ng Diyos ang mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas sa sanlibutan. God's calling is not based on human status. Not many wise, not many mighty, not many noble, sabi po ni Pablo. God does not choose people based on education, social rank, power, wealth, influence. No? Hindi po siya bumabase po doon, mga kapatid, na nagdoctorate ka, doktor ka, engineer ka, o anuman ang kalagayan mo sa buhay, ikaw man may impluensya, hindi po yon ang batayan po ng ating Panginoon. Remember, pinyo po naalala po yung buhay po ni David, no? Tinawag po siya. Akala po ng kanyang mga kapatid, yung mga malalakas na tao, tawagin ng Panginoon. Yung mga matitipuno, no? Pero dahil po ay si Lord ang siyang pumili, kaya ang pinili po niya, walang iba kundi si David, mga kapatid. Kaya ang dahilan kung bakit ay naging matagumpay during the time sa panahon ni David, sapagkat siya pong ginamit po ng Diyos upang talunin po itong si Gulayat na kanyang kalaban. At ito po ay dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, hindi po ito dahil sa tirador na kanyang ginawa, kundi dahil po ito sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Sabi pa po dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Kaya po, nung tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na eternal call, at tayo din naman tinawag ng ebanghelyo, yung tinatawag po na gospel call. Tandaan po natin, una yung eternal call sa gospel call, mga kapatid. No? Tinawag tayo ng Diyos sa kaligtasan at buhay ng walang hanggan. And then, tayo po'y tinawag ng ebanghelyo ng Panginoon nung ating narinig po ang mga ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang mga sinasabi, yung kanyang payo, no, ang mga nakasulat sa banal na kasulatan, ay nagkaroon po tayo ng desire na alamin, nagkaroon tayo ng desire na pag-aralan, nagkaroon tayo ng desire na nasampalatayanan yung mga bagay na ito, sapagkat ito po ay ebanghelyo po ng ating Panginoon. At the same time, nung tayo po ay tinawag sa ebanghelyo, at tayo naman po ay tinawag po sa ministry ng Panginoon sa loob po ng church, no?
So, the true ministry exists by God's sovereign call, not by human authority. So, malinaw po mga kapatid, no? Na napakahalaga na makita ho natin na ang ministeryo po ni Lord ay wag po natin baliwalain sa ating paglilingkod na ito. Actually, hindi lamang po ministry po ni Lord ang atin pong pagsamba, yung ating pagdalo sa prayer meeting. Hindi lamang po yun. Dapat kasama po yun ang mga Bible studies. Kung saan po mayroong Bible study, dapat lahat ng mga kapatid ay naroon. Dapat ay ang lahat ng mga kapatid talagang meron po silang eagerness, no, sa gawain ng ating Panginoon. Huwag dapat papatay-patay ang kapatid, no, sa paglilingkod, no. Dapat masigla siya, maging masigasig siya sa gawain po ng ating Panginoon, no, kasapagkat ito po ang nais po at kalooban po ng ating Diyos. Now, yun po ang number 1, mga kapatid. The ministry is of God's appointment, not man's design or man-made. Number 2, the ministry does not save eternally, but serves the saved. No? Ang ministeryo ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa paglilingkod sa mga ligtas na. No? At huwag po tayong maniwala sa mga nangangaral po ngayon na, na kung saan po kaya daw ay sila ay maglilingkod sa Lord, no, habang buhay para sila maligtas sa impyerno. Mali po, no? Alam niyo po ba na ang mga ligtas ay siyang dapat ang maglingkod lifetime sa kanyang buhay dito sa mundo, mga kapatid, upang mabigyan ng karangalan, kalahatian po yung ating Diyos, at upang din naman tayo magkaroon po ng benepisyo sa buhay po natin. Yun po yung tinatawag na time salvation, mga minamahal. No? At ministers do not give eternal life. God alone saves. No? Hindi po yan nagbibigay ang ministry ni Lord, di po yan nagbibigay ng eternal life, no? Ang Diyos ang siyang nagligtas po sa atin, at ang Diyos o ang Panginoon Kristo ang siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, no? So, gusto ko lamang po liwanagin na ang ministry po ni Lord hindi po nagbibigay ng walang hanggang buhay, kundi ang Diyos lamang ang siyang nagligtas sa atin at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Life eternal is given by Christ, not by the preacher, no? So, yun po kasi ang karamihan po ngayon, no? Mag-preach tayo para maligtas sila, no? Sa impyerno. Mali po. Kaya tayo nagpipreach, mga kapatid, dahil una, ito po'y utos ni Lord. Pangalawa, kaya tayo gumagawa sa gawain ng Diyos dahil ito po ay bunga o ebidensya ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Kaya dito po sa John chapter 10 verse 28, no, na kahit po babalik-balik po natin itong babasahin, subalit napakaganda po kasi ito po ay sabi po, no, ng ating Panginoon Kristo. Ito pong katotohanan, mga kapatid. Kaya kapag binabasa natin katotohanan, napakasarap po, no, pakinggan, napakasarap pagninilayan. Sa atin pong pandinig, mga kapatid, ay talaga ho ang salita ng Diyos katulad po ng gatas at pulot pukyutan. Sabi po dito ni Lord, John chapter 10, verse 28, and I give unto them eternal life. Si Lord po ang nagsasabi po dito, ating Panginoon Kristo, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, malinaw po, eternal life is sovereignly given by Christ. It is very clear, mga kapatid, no? Divinely preserved by Christ and eternally secured in Christ, so the sheep of God can never finally perish, no? Hindi talaga sila mapapahamak, yung mga binigyan ni Lord ng buhay
na walang hanggan. Ibig sabihin po, talaga ho nakapreserve yung eternal life, yung walang hanggang buhay na binigay po sa atin ng ating Panginoon, no? Before the foundation of the world, mga kapatid. And then hanggang po sa dumating ang aktual na ginawa po ng ating Panginoon Kristo, na siya po ang nagtubos po sa atin doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21, sabi po dito, "For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe." So dito po makita ho natin, mga kapatid, God saved the believers from the foolish preaching of the world. No? Anong kaligtasan po ito? Ito po yung time salvation, mga kapatid. No? Na kung saan po ay makita ho natin na may mga mananampalataya, no, na nakikinig sa mga kamangmangan na pangangaral, mga minamahal. Kaya po, ito po yung tinatawag na other gospel, no? Na sinasabi po ni Pablo sa Galatians chapter 1, verse 6 up to verse 7, mga kapatid. Kaya dito po, makita ho natin na dahil po sa karunungan po ng Diyos, dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay iniligtas doon sa mga maling pangangaral ng mga mangangaral o ng sanlibutang ito na atin pong ginagalawan po ngayon. Kaya po, salamat po sa Lord, no? Dahil tayo ay dati ay akala natin tama yung ating pinanghawakang aral, subalit tayo po ay, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay iniligtas ng Diyos doon at dinala po tayo ni Lord, no, sa tama at totoong doktrina, sa tama at totoong aral po ng ating Panginoon. Kaya po, may tagubilin din po itong si Pedro sa Acts chapter 2 verse 40. Sabi po dito, "And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation." So, kailan po tayo maligtas sa mga likong lahi, likong gawain, sa mga maling pamumuhay, no? Sa mga bisyo at kasalanan. Kailan tayo maligtas, mga kapatid, no? At ito po yung time salvation o temporal salvation na dapat po nating makita sa ating paglilingkod na ito. Preaching is instrumental for gospel knowledge, not the cause of eternal life. So yun po ang purpose. Yun po ang pangangaral ng ebanghelyo ng Lord ay ginawa niyang instrumento, no, para magkaroon tayo ng kaunawaan, ng kaalaman ng kanyang mga salita. At ito po, pinakita po niya sa atin, tinuro niya sa atin kung paano tayo niya iniligtas, kung paano po niya tayo pinagpapala, kung paano po niya tayo pinalago, no, sa ating paglilingkod na ito, kung paano tayo dinala sa tama at totoong paglilingkod. Yun pong number 2, the ministry does not save eternally, but serves the saved. Number 3, to despise the ministry is to despise God's order. Ang pagtatwa sa ministeryo ay pagtatwa sa gusto o nais ng Diyos. Kaya ho, mahalaga ang ministeryo po ni Lord. Mahalaga ang gawain po ng Panginoon. Huwag natin dapat maliitin, no? Huwag dapat natin baliwalain. Huwag dapat natin ipagtatwa ang ministry po ng ating Panginoon. Kailangan gawin natin, sundin natin yung ating Diyos, sapagkat pag nasunod po natin ang mga nais po at kalooban ng Panginoon,
No, napakarami siyang mga pangako, mga kapatid, na siya po ang ipagkakaloob po sa atin. God commands respect for those who labor in the ministry. So, yung mga manggagawa sa gawain po ng Diyos, dapat respetuhin po natin. Kahit sino man yan, sino man ilagay ni Lord po dyan, no? Respetuhin dapat natin, no? Okay? Kaya nga, binabanggit dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 16 up to verse 17, ito po yung tinatawag po na double honor, no? Pagrespeto po. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders that rule will be counted worthy of double honor, no? Especially they who labor in the word and doctrine. Yung double honor, yung respeto po sa manggagawa po ng ating Panginoon, no? Kung ano po ang pinag-usapan, kung ang pinag-usapan po sa church ay may gawain, dapat nandoon tayo. At dapat, mga kapatid, huwag tayong malate sa gawain po ng ating Panginoon. No? Dapat, wala pang gawain ng Diyos, excited na po tayo. Dapat, inanda po natin ang ating mga sarili sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po, mga kapatid? Sabi pa po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 up to verse 13, sabi po dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you. So, manilaw po, mga minamahal, no? Kaya dito, makita ho natin na sa sinasabi po ni Pablo, mga kapatid, sa loob ng church, na dapat po natin kilalanin po yung mga nagpapagal sa atin at namumuno sa atin sa Panginoon at nagpapaalaala sa atin. So, napaka-importante po yung mga bagay na ito, kaya dapat po nating i-acknowledge, dapat nating bigyan ng halaga yung nangunguna po sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya kailangan ang pastor, ang elder, ipanalangin po natin araw-araw sa Lord. No? Napakahalaga po yan, mga kapatid. Isa po yan sa ating pagrespeto sa lingkod po, no, ng ating Panginoon, mga minamahal. Respect spiritual leaders, love them for their work, and live in peace within the church. So, mahalaga yung ating respeto sa nangunguna po sa atin, mga kapatid. At hindi lamang respeto, kundi mahalin din natin sila, no? Sa kanilang mga ginagawa. Kasi hindi biro ang pagprepare pa lang ng ipangangaral mo, no? Hindi biro yung pagbabantay, no, ng mga tupa po ng ating Panginoon. Kaya po ay napaka-importante po ito, mga kapatid. Okay? So, hindi lamang po 'yon, hindi lamang po respect spiritual leaders, love them for their work, and live in peace within the church, no? Kundi ito po ay dapat makita din po natin na dahil sa order po ng Panginoon, because of the order of God, produces unity and blessing. No? Dahil sa kalooban, sa nais po ng Panginoon, sa gusto ni Lord, ito po ay nagbubunga po ito, mga kapatid, ng pagkakaisa at of course, pagpapala galing po sa ating Panginoon. Okay? So ano pa pong sabi dito sa ating binasa kanina, Luke chapter 10 verse 16, no? He that heareth you heareth me, and he that despiseth you despiseth me, and he that despiseth me
despiseth him that sent me. No? Malinaw po, ang sabi po nating Panginoon. Okay? Doon po niyang sinabi, kasama ang 70 na nangangaral ng mga salita po ng Diyos, no? Kaya sabi ni Lord, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. No? At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. So kung nyo nakita, konektado, mga kapatid. Hindi ho putol, kundi konektado ang lingkod ng Diyos, ang ministry ng Panginoon, konektado siya sa Panginoon, no? At ang sabi pa po dito, ay konektado din po ito sa nagsugo sa ating Panginoon Kristo, walang iba kundi ating Diyos Ama. So dito po ay malinaw na mahalaga yung pakikinig ng mga salita po ng Diyos. Sapagkat salita po ito ng Diyos no? Kanya po ito galing. Okay? Binabahagi lang po ng kanyang lingkod, pinapangaral lamang po ang mga salita po ng ating Panginoon. Kaya wag po nating itakwil, wag po nating baliwalain po ang mga salita po, yung mga pangangaral po ng mga salita ng ating Diyos. Elders who lead well, especially in teaching God's Word, deserve respect and support, no? Because their faithful labor strengthens the church. So, suportahan natin ang elders o ang namumuno po sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? So, mahalaga po yon. So, yan po ang number 3, mga kapatid. No, mahaba po ito, pero 4 lang po. No? To despise the ministry is to despise God's order. Number 4, panghuli po mga kapatid, the believer's proper response. Ano po ba ang magiging response ng mga believers, mga mananampalataya? Ang wastong tugon ng mga mananampalataya. Serve the Lord with humility and reverence. Okay? Ito pong mahalaga na dapat maglingkod tayo na mayroong pagpakumbaba, mga kapatid, at paggalang sa ating Panginoon. Napaka-importante po ito. No? Sapagkat once na nagawa natin ito sa Lord, of course, nagagawa din po natin ito sa lingkod po ng ating Panginoon. Respect God's minister and church ministry. No? Respetuhin natin ang ministro ng ating Panginoon, ang kanyang inilagay, okay? At ang ministry po sa loob ng church. Kung ano pong pinag-usapang oras sa pagsamba, dapat nandun po tayo, no? On time tayo dapat, mga kapatid. Kasi sign po yan ng ating pagrespeto po, no? Sa ating Panginoon. Serve God and His people according to His calling, gifts, and grace. Ministry is not about status, but faithful service to God. No, napakahalaga na maging tapat tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. No? Hindi dahil sa anumang sitwasyon, anumang kalagayan ng isang church o isang ministry, kundi mahalaga yung ating katapatan sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. No? Kaya po, tinuro sa atin ni Pablo na ating i-present ang ating mga katawan. No? Okay? Romans chapter 12 verse 1, anong sabi po ni Paul? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So nakita ho natin ng ating response dapat po sa ating Panginoon, sa ministry ni Lord, ay ang ating katapatan, of course, sa lahat na aspeto ng buhay natin,
maging po yung ating pagsamba, na dapat maging tapat tayo sa oras, maging tapat tayo, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, di lamang sa oras, maging ating puso, ang ating buong buhay, mga minamahal, no? Kaya nga, malinaw po na atin daw itong iharap yung ating mga katawan na isang haing buhay, mga kapatid. Okay? At isang banal at kaaya-aya sa ating Diyos. So, importante po, nandun po yung ating attendance. No? Nandun po talaga ang ating buong buhay sa atin pong pagsamba sa ating Diyos. Okay? So, huwag tayong maging tamad, mga kapatid, sa pagsamba. No, pagdating sa pagsamba, dapat nandun po tayo at naging masipag po tayo sa gawain po ng Diyos. Kaya ang paalala po ni Pablo muli, be not slothful to serve God. Huwag maging tamad sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi po sa Romans chapter 12 verse 11, sabi po dito, not slothful in business. Okay? Ang business na tinatawag po dito, yung sa gawain ng Panginoon. No? Iba naman yung business na binibisnisan po natin, mga kapatid. Baka mamaya, masipag ka sa business mo. Pero sa gawain business ng Panginoon, hindi ka masipag, mga kapatid. Okay? Ano pang sabi? Fervent in spirit, serving the Lord. No? So, mahalaga po yun, mga kapatid. Dapat paglingkuran ng mga mananampalataya ang Diyos ng masigasig. Hindi tamad at panatilihing masigla ang kanilang buhay is spiritual. Ano pa pong payo ng banal na kasulatan, mga kapatid? Sabi po dito, Hebrew chapter 6 verse 12, that ye be not slothful, no, but followers them who through faith and patience inherit the promises. So, yan po muli, no? Huwag kayong mga tamad, no? Si Pablo po ang nagsabi, yung banal na kasulatan po yung nagsabi dito, mga kapatid. Na sabi po, na huwag kayong mga tamad. Kundi, dapat tayo maging tagatulad sa mga nasa pananampalataya, no? At of course, kasama din po yung pagtitiis natin, no? Upang tayo po ay magsipagmana ng mga pangako ng Panginoon. Support the ministry of God in love and prayer. So, tandaan po natin, once na nagawa natin ang kalooban po ng ating Panginoon, mga kapatid, meron tayong benepisyo. Sapagkat sa loob ng church, meron pong SSS, mga kapatid. No? Sa loob po ng church, merong SSS. Hindi Social Security System, kundi self-governing, self-propagating, and self-supporting. So, dapat makita ho natin, iyan ang ating response, ang ating masigla na pagsuporta sa gawain po ng Panginoon, masigla na gawin natin ang nais po at kalooban po ng ating Diyos. Okay? Galatians chapter 6 verse 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. No? Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. So, lahat po na tinuturo ng Diyos sa atin, lahat po yan mabuti po para sa atin. Okay? Kaya po, dapat mga minamahal, bago tayo magtapos, ay atin din pong ito makita na dapat po tayo ay maging masagana po sa gawain po ng ating Panginoon. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So malinaw po, mga kapatid, no?
na kung saan po dapat kumilos po tayo. Hindi ho sinabi na huwag tayong kumilos, kundi kumilos po tayo, mga kapatid. Pag sinabi po dito, sinabi ng banal na kasulatan, unmovable, ay huwag makilos, ibig sabihin po, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot sa ating gagawing paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya sa ating conclusion po, mga kapatid, bago tayo magtapos, believers must remember that the ministry is God's appointed work, not man's invention. To despise or undervalue it is to despise God's order and His will. True believers honor the ministry by respecting those God has called, learning from them, and supporting their work in the Lord. While the ministry cannot save, it faithfully serves the saved, guiding them in knowledge, understanding, and spiritual growth. Kaya malinaw po, mga minamahal, the ministry of God should not be despised by believers. Purihin po ang ating Panginoon. Elder Marshall?